Hihingi po namin ng iyong patnubay sa kabuuan ng pag-aaral na ito. Please, Lord. Dear, makitungan mo po kami. Kailangan po namin makita kayo sa buhay namin na higit na malaki kaysa anong bagay. Tulungan mo rin po ako, aking Ama, sa aking pag-ahatid ng inyong salita. Hindi po karapat-dapat. Subalit dahil sa inyong awa, biyaya. Binigyan mo po ako ng kaya ng pag-share ng inyong salita. Gawin mo po kami iisa, Panginoon, na tumitingala sa inyo. Nagpapasalamat dahil kay Kristo Jesus. Nagkaroon kami ng isang pabatag na pag-asa. Sa so, pagkikinig ngayon, hindi mong paliwanagin ang iyong mukha sa puso po namin. Nag-aaral po kami sa Christian Warfare, Ephesians chapter 6, 10 to 17. At narito po kami ngayon mag-aaral sa pangalawang piyesa ng baluting ito. Hayaan mo lumago at tumasa sa amin para ng palatayang paniniwala. Bless us, Lord, each one. At kayo po'y may naas. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Christian Warfare 11. Di ba ako nagkakamali, Rose? Sige si Rose. 11 tayo. 11. Anim po itong piyesang ito, okay? Baluti, please. Gusto kong maintindihan nyo. Anim ito. Una, yung belt of truth, yung sinturon, yung bigkis. Pag pinag-aralan niyo yung Bible, talagang yun dapat mauna. Dapat talaga ang isang sundalo ni Kristo o Christian ay talagang masinturunan o papalutan ng katotohanan. Pag sinabi natin katotohanan ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. At tayong mga Kristiyano, nalaman natin ang katotohanan, blessing yun. At pinalaya tayo ng katotohanan. So, katotohanan tungkol sa Diyos, alam niyo naman ang kaaway natin ay ama ng kasinungalingan. Yung yato mong gagalong tamo, nabibiya po yung deception. Ang buong daigdig ay mandaraya. Nakikita niyo yan sa iba't ibang lugar. Even sometimes sa church, nangyayari po yun. Okay? So, hanggat tayo ay hindi nabubuhay sa totoo, hindi po tayo makakatayo sa kaaway. At kadwa, kailangan po lalakad ka mo kayong totoo. Ay, eta mo po sumambot. Gusto ngeta mo honest, gusto ngeta mo sincere. Pag tayo ay hindi lumalakad sa kalinisan ng ating konsensya, saan man tayo naroon, eta mo po sumambot. Kailangan kayong Kristiyano, hindi lang siya natuto ng katotohanan, dapat tutuyo. Yan po, dapat talaga totoo. At kita mo nga, may kakasalata nga, magkamali lang. It's supposed to be kapag tayo ay nagkulang, kahit sa kapatid natin, talaga sabihin natin, aluguranan ninyo na yung katutuan. At gusto ng Panginoon na makita ang kanyang sarili sa atin. Remember mga kapatid, ako yung papayo sa inyo. Gusto ko talaga makilala natin ang Panginoon. Yung sasabihin ng Diyos, mga tunay, yung bulwagan. Hindi. Ang Diyos ay nakatira sa bawat sa atin. That we are the habitation, the temple of the living God. Na dapat itutunahan ng Diyos talaga, totoo yun. Naintindihan niyo po ako? Sabi nga ng Bible, 1 John 3, huwag lang tayong mag-ibigan sa salita, kundi sa katotohanan. So, yan ang yung big kiss. Yung sinturon. Dapat talaga mahigpit siya para tayo ay makasagupa, tayo maging malaya, at tayo makalakad. Dapat talaga yung nakabelt ka. At yun yung katotohanan bilang sundalo. Okay? So, merong tinuturo sa atin ang Bible
If you will continue in my word, you will know the truth. And the truth will set you free. Kaya kasalbantayan ang ini ngayon gagawa. Kaya kayo mamalagwa. Hindi ito pabilisan, patatagan ng kasalbantayanan. Kaya pabilisan. That is wrong. Then tao kasi ngayon, huling, impatient na rin tao yan. Ikaw rin anak na, mukha ko din magpakamate. Mukha yun, utak din, yung anak ngayon. Wala, very sensitive, wala, tiyaga. Yung panahon tao talaga na yan, sabi ko ngayon. So, sana ang Panginoon makakilala natin, gusto po natin. Para sa gano'n, kapamuhay tayo ng totoo. Kamukha niya ako ng totoo. Kaya, at tayo yun. Okay? Hindi yung marami kayo, hindi yung mag-ara kayo. Hindi. Ang importante, totoo na rin puso. Hindi yung may asawa, hindi yung may kakapatid, hindi yung may dahinda, tayong lahat. At importante talaga nabubuhay tayo sa katotohanan. Yan ang ating belt, ha? Huwag yung kalilimutan yun. Okay? Pangalawa, the second piece, the breastplate of righteousness. Anam la rin. Okay? Sinturon, breastplate, baluti, katwiran, sapatos, shoes, then the shield of faith, helmet, then the sword. Anam la rin. At, tawag dito. Ang araw na ito ay ito yung pag-aaral natin. The breastplate of righteousness. Hindi ka lang nakasinturon, hindi ikaw ay nakabihis ng baluti. Bali yung po rin breastplate, bakal na po rin ito. Ating kukover na po ito dito sa neck hanggang dito sa waist. Makapalya pong metal knee. Karing Romans. Okay? Dito. Nakaloob yan sa belt. Ang tawag ng ating pag-aaral sa 6:14, sabi rito, kaya't tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan. Nasuot ang baluti ng katuwiran. Kaya ngayong ating title, Christian Warfare 11, tapos yung subtitle nito, The Christian's Breastplate of Righteousness. Okay. Now, yung breastplate, saan nakalagay yun? Dito yun. Ang iniingatan nun yung vital organs. Saan itong peka-vital? Kembyan na ng tao. Pag tinamaan ka sa kamay, medyo may pwersa ka pa. Pag sa paa, pero kapag tinamaan yung puso, sentensyado ka, maaaring mamatay ka. Higit sa lahat, pag Christian ka, ang nakaprotekta talaga is the heart. Puso. Ang isang tao. At ginamit dito yung salitang righteousness. Breastplate, baluti. Ano yung baluti? Ano yung baluti? Okay. Damit yun, parang nakabihis sa'yo. Ano ba, nakikita niyo ako ngayon? Hindi ito yung baluti ko. Spiritually speaking, makakover ko ka Christ. At yung baluti kay Diyos. Aproba na ako ng ginugimbe ko. At all is well between me and my God. Wala akong takot ka rin daw, ano na situation. Kasi aproba niya ng Diyos, ing akong puso, ing akong biyak. Pati konsensya. Gusto ng Panginoon na lumakad, kasama natin siya. Na ganun ba tayo? Yan ang sasabihin ko sa inyo. Ano yung katuwiran? Ano ibig sabihin ng righteousness? Ano ibig sabihin? Now, kayong Kristiyano, na pwedeng palampasan yung salitang righteousness. Kasi importante yun. Okay? Dapat alam natin yung salitang righteousness.
Sa Tagalog, katuwiran. Ano itong baluting ito na magtatakip sa atin, magpoprotekta sa atin sa demonyo? Okay? Dalawa, biblical na sinasabi dito. Hindi ko alam kung baluye, pero sabihin ko kayo. Muna, ating imputed righteousness. Pangalawa, merong imparted righteousness. Sa Tagalog, ang imputed, ibinilang. Okay? Imputed righteousness, ibinilang. Ano yung imparted? Imparted yung nilalakad, yung ibinigay. Una, yung ginawa ni Kristo sa atin. Pangalawa, yung ginagawa ni Kristo sa loob. So, naintindihan nyo, imputed, then imparted. At yan, inulit ko, bakit nasa dibdib ang pinoproteksyon? Yung vital, yung pinaka-sentro o mahalaga sa buhay ng tao, kanyang heart, yung kanyang puso. By the way, mamaya mag-aaral kami. Invite ko kayo. Magbibigyan niyo ng time kasi ang topic ko sa sisharean ko, authentic religion. Kasi sa Bible, may tunay, meron hindi. Biblical yan. Sometimes, hindi mo alam na hindi ka tunay. Kung maibigyan niyo ng time, kaya magbiyasa-biyasa kayo sa pagkain. Kung may time kayo, kahit na sino kayo, kailangan niyo na ako, binasa ko yun. Pinatype ko kay Pengut yun, yung anak ko. Sabi ko, kahit hindi siya nag-aaral, kahit na nagbabasa ng ibang aklat, sabi ko, basan me, kaya exempted. Kasi binasa ka. Higit sa lahat, malaman mo sa iyong buhay na hindi mo niloloko yung sarili mo. Makita mo, tunay ka. Kasi nga, maraming hindi tunay. So, yung topic ko, although ito yung nasa mga newly baptized, ini-invite ko lang kayo. Okay? The authentic religion. 1:30 ba yun, sir? Hello, sir? Okay. Okay. Kung pwede, kita-kits tayo. Kung pwede lang. I will see you later. Kung pwede lang. Kasi kung meron kang dapat matiyak sa buhay mo, yung kaluluwa mo. Importante yun. So, by God's grace, kung sino yung dadalhin ng Panginoon. Now, righteousness. Anong righteousness? Ito. Anong katuwiran? Ano ibig sabihin ng katuwiran? Kaya simpleng sabihin, muli sabihin ng katuwiran, matulid. Straightness, just, and righteous. Ibig sabihin, pag sinabing righteousness, matulid. Familiar ba kayo sa plumb line? Ito ang panghulog. Ng engineer, barudo rin. Ikaw, engineer ka ba? Okay. Titignan mo yan kung diretso. Hindi mo alam. Pero para malaman mo talaga diretso yan, huhulugan mo ng plumb line. At pinagtabi mo yan sa plumb line, makikita mo kung may difference yan o hindi. Now, ano yung sabihin ng righteousness? Righteousness means, sino ang Diyos? Hiramin ko sandali at papaliwanag ko sa inyo. So, word study ko, ito yung righteousness. Righteousness, okay? The righteousness of God is all that God is. Kung sino ang Diyos, all that He demands, kung ano yung kinukuman niya, iniutos niya, lahat ng hinihingi niya, lahat ng sinasangayunan niya, at lahat ng ibinibigay niya. Okay. Panagot salita, pag sinabing righteousness, isipin natin ang Diyos. At ang Diyos, tumisip kayo yung Diyos, matas siya masyado standard.
Pag pinag-usapan natin, tatakot kayo tayo demonyo. Tatakot yan kay Diyos. King katuliran mo, nung ing katuliran na ni Diyos, iyang makakover ka. Hindi siya makakaporma doon. Paano yun? That's why sabi nga niya, put on the breastplate of righteousness. Walang magsusunod dito sa'yo. In kasalpandayanan, kaya may itong punto, individual talaga yan. Junior, sunod ng righteousness kang alis. Yung sa akin, walang pwedeng magsusunod. Ako magsusunod nun. That's why put on. Very, very personal. Alam mo yun, ikaw ang magsusunod nun. So, tignan natin ang sinasabi ng Bible. Buksan natin ang ating Bible sandali. Sa Romans chapter 5. Papaliwanag ako sa inyo, ha? Okay. Paano ang isang tao tatanggapin ng Diyos at magiging kakasundo ng Diyos? Malay bakit? Nung kay Diyos, makiabe ka at nakikisa ka sa Kanya, dapat kadu kami. Halimbawa, itang plumb line, yung panghulog, dapat, bago mong matuli diyan, straight yan, kung talagang kamukha ng plumb line. Yung hulog. Matuli na yan. Ba't bago mong matuli diyan, ba't mo alam na straight na siya? Kasi nga, umaayon siya sa standard ng plumb line. Naintindihan yun? Pag nakita mo yung plumb line, yung panghulog, tsaka yan, parehong-pareho, yun ang mundo. Makanya yung Diyos. In Diyos, muri, nakarupa me. King katuliran. Kung ang Diyos, straight ka rin. Kung ang Diyos, malinis ka rin. Pero yung masyak kini. Kung yung Diyos, perfect yan, muri na perfect ka. Siguro sabihin yung kawan niya. Hindi nang perfect. Kanya bagsak tangan eh. Siya kayo, mag-demand niyang Ginoo perfection. That is why, yung peradakilang utos, love God with all your heart. Gawa mo yun? With all your mind, and with all your soul, and with all your strength. Love God with all your heart. Karimba mo, panghulog na ito. Ngayon, sino makagawa niya? Wala. Kaya wala tayong katuwiran. Basahin ko sa inyo ang scenario ng Romans chapter 5. So, palagyan na. Kaya't yanong tayo inaring ganap. Bali, yung verse ba inaring ganap? O rin, importante lang po rin. Justification of the English. Inaring ganap po, puri na sabihan, pinawalang sala, tinggap na kaning ganun perfect. Hindi nga kasi pwede kung hindi ka perfect eh. Kasi Diyos yan. Paano? Inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Bakit may kapayapaan ka sa Diyos? Pareho kong matulid eh. Pareho kayong tuwid. Yan ang ibig sabihin ng peace. Ba't may peace ka? Tuwid siya, tuwid ka rin. Yan ang ibig sabihin niyan. Tapos sabi niya, sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoon, Jesus Kristo. That's it. Palilinaw ko sa inyo, ano ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin ng katuwiran ng Diyos, in Diyos mismo, yan siya. 2 Corinthians 5:21. Dear Mark. Classic na pong talata rin. Mag-aralan lalo. Okay? Importansya niya, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya, Jesus Christ,
na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo ay maging what? Katuwiran ng Diyos. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Pag Christian ka, yung matuwid na Diyos, nasa iyo. Ikaw yung standard. Ikaw yung katuwiran. Ikaw ang nakikita. Dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Akakita ako rin, o ito yung baluti mo. Yun ang pangsanggalang mo sa demonyo. Yan ang iyong cover. Yan ang iyong protection. The righteousness of God. At sino yun? Of course. Walang iba kundi ang Panginoon. Kasi nga, ang demand, ang hinihingi ay perfect. Gusto na makita ng Diyos sa isang taong kasama niya, kakasundo niya, gusto niya makita siyang tuwid. Perfect and just. Bali po, pag ang mag-alalan ng Bible, pag ang Christian ka, bala mo, kami kasala, kilawin na ng Diyos, pag ang atsunak ng Kristo. Bala mo, akong nakaraan. Nakakita ka, perfect. Akakit ni Diyos yung kayang katuliran. Kaya, yun ang iyong protection. Yun ang iyong breastplate. Sa Philippians chapter 3, verses 8 and 9. Ito. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagaan na makakilala si Kristo, Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Ano ba sabihin ito? Hanggang masanting ka na ako, hanggang matulit ka na ako, tingnan kong basura. Okay? Kasi kung hindi niya titingnan ng ganon, hindi siya tatanggap ng katuwiran ng Diyos. Lahat, wala mo, dunod tawag kaya sa salitang, hanggang mayap mong gawa, basura ng Diyos. In fact, sasabihan natin ng Bible, Isaiah, lahat ng katuwiran ng tao ay marumi, filthy, rags, right. Maruming basa na. Pasensya na kayo babayan Paano mo kayo pag-aralan ng itang root word na nila, itang ginamit natin ng Isaiah ka rin. Pasadoro, itang gamitan na rin babae po, dadalawa ng bisitang bulanan na itang dinan. Sana kayo. Pero ang tayo kay itang root word na itang 64:6 na ng Isaiah. Hindi lang siya basahan, maraming basahan. Ibig sabihin, mo sabihin, brother, pastor, yung matuwid na buhay ko ay kung ang pamantayan ay Diyos, maraming basahan. Oh yes. That's why Paul. Halimbawa, sabihin na kayo, atin pang mas matulid kang Paul kaya katama. Kung atin tao, dapat maborning yan ni Paul. Parisay din sa mga parisay, masiga-sige yan. Halos perfect kaning kautusan. Pero nakakilala na yung Kristo. Lahat ng ito ay basura. Kung meron taong matuwid sa pamamagitan ng kautusan, alam na pala na Paul. Pero, ano sabi niya sa 9? Pwede yung 9. At ako'y matagpuan sa kanya na wala sa sarili ko katuwiran mula sa kautusan. Ang ibig sabihin nun, yung katuwiran mo sapat. Sufficient. At kung katuwiran kayong kautusan. Pero, sapat. Hindi ito protection ko. Naintindihan niyo po ako? Ang tinitingnan po natin dito, yung breastplate, yung protection natin sa kaaway. So rito, sabi niya, matagpuan ako hindi sa sarili mong katuwiran sa kautusan, kundi, sabi niya, ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hallelujah, ang katuwiran buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Nanay ang katuwiran tao, based siya kay faith.
Makadepende kay faith. Hindi sa works, hindi sa faith. Yun ang katuwiran. Faith. Faith. Ano ibig sabihin ng faith? Well, bakit tayo hindi simply faith? Muli na sabihin ng faith. Ka makalaway kay sarili mo, makalaway ka kay sinuuran ng Diyos. Ala pala yung gawa mo, ala pala yung, wala pala yung religion ko, parang yun. Oh yes. So, ang katuwiran nito, biro mo, may arresto ko kanina yan, may babasa niya ang pagkabing mo. Biro mo sinabi niya, katuwiran ng Diyos. Na pag ikaw ay mayroong breastplate of righteousness, hindi mo katuwiran yun, hindi sa gawa mo. Sabihan ko kayo, magdepende ko kay experiences yun. Kaya kayong gagawan, kaya kayong performance, kaya kayong activities. Nung hindi kayong breastplate, imbaluti, o hindi kayong karanasan, katalakad. Naintindihan ko? Ating mo karanasan kayong gano'n. Nung kayo ka magbatay, kaya kang righteousness, hindi ka tatayo. O sa performance, o sa activities, o naman bagay na paglilingkod sa ating sarili, hindi ka tatayo. Ikaw ay tatayo lamang kung ang katuwiran ay ang Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang banal na pangalan. Ano yung Pablo? Ayan o. So pag sinabi natin 6:14 ng Ephesians, yung katuwiran yun, katuwiran of faith. Based on faith. Faith. The righteousness of God based on faith in Christ. Hallelujah, Lord. I am united to Christ by faith. Yun mo kaya bigay Diyos king kakumbya. Baka nang balo, pastor. By faith. Kaya bigay ng kindeyo? Ali pipiling kayong presence. Nung nangyayari yung presence niyo yung kindeyo, kalalakad siguro. Sabi ko kaya kayo, yung Diyos ay makatunang kayong buluwagan, makatunang yung Diyos, kaya tagliligtas na. Iking habitation, iking templo na ng Ginoon. Iking heart. That's why, mo cute Kenny, agyan kipot ang atsuwa kaya bali, spiritual ka. Ano man yung ginagawa? Do it for the glory of God. Hindi lang tayo rito, sacred, para tayong mga dito, palamuti. Hindi, pot ang atsuwa kaya bali, kaya mamalis ka, kaya ano ginagawa mo, malinis ka puso, malinis ka konsensya, lalakad ka kayong Ginoon. Kilala na ninyo, pag-pray ka kayong Ginoon, babasa ninyo ang kasulatan, at lalakad ka kayong Ginoon. Huwag kang bikasalang, mahumpisa ka kayong Diyos. I-feel mo yung yung presence sa ninyo, kasi ang Diyos ay mismo nasa iyo, dahil nasa iyo kanyang katuwiran. That's the point. Pero kung kilala kayong Ginoon kaya sarili mo, naririnig niya ako, alam niya na nabubuhay ako sa awa ng Diyos, sa sitwasyon ko. Kasi kailangan akong pakitunguhan ng Panginoon sa buhay ko. Yung kailangan tayo church ay ni Diyos. Ay, hindi niyo ko po. So, yung gano'n yung Panginoon ng tamang king kakatawag biya. Kailangan tayong kakatagpo yung Diyos. Nung nga tayo kakatagpo yung Diyos, manulita, magkalanda mo. I need God. I want God. I want to grow in God. I want to hear. Gusto kong marinig ang Diyos yung buhay ko. Aliwa yung activities. Aliwa yung ministry. That even the family, bring in Diyos. Gusto ko ang Diyos. Gusto kong makatagpo ang Diyos. Anong saysay na yung maputi ang pintura yung kapilarit? Kaya makahinakak dito. Anong saysay no? Anong saysay no? Great tayo kayo, maganda yung kami. Tangay malangiga. Nang-encounter yung Diyos. You don't know God. Salamat kay Ginoon at isa mo, pero ayaw kalimutan. Kailangan tayong Ginoon. Hindi ako. Yung ariwara, buri ko rin Bible. Mali ka kayan. Alam mo yung revival yung buri mo, dapat yung buri mo yung Diyos. At dapat yung revival. Nanang kayang activities sa langit Diyos. Wali, sinyar ba yan, elisar niya, at kayo. Anong sabi ng Panginoon kay Moses? Kung may kayabi yung presence mo, yan mo na kaya, paano ba ito pangako?
Nanin da kala miyembro, nanin da kala pondo, nung alayin pasensya na ng Diyos. Hindi ba? Ano ito ginagawa na? Puro activism. Okay lang yan sana eh. Pero, ito lang. Buti nga kilala yung Ginoo. Buti nga kilala yung Ginoo. Ingit ka kaya ganagan, I want God. It's supposed to be antidoing na Biblia. Ano yan eh, akin mo. Aloy la rin, nakala Kristo sa alalang power eh. Bakit? Ari ba yung Ginoo, pahintunan na kayong bere. Baling kailangan mo? Power. Power na ng Diyos. At ang mapagdagong pa yan yung tukso, kasalanan. Yung problema. Siyempre, agyan pa ng ating problema, dapat ustura na salita mo. Aliway tang magtampo ka, aliway tang magreklamo ka, kasi kasalanan ka eh. It's supposed to be, ano man ang kalagayan natin sa buhay, yung ating mga letra, yung mga salita natin, nagdubid, wala siya. Sapagat ang Diyos ay hindi nagpapabaya. He is strong, He is righteous, He is holy. He is near. He is God. Tapos pag nag-pray tayo, meron tayong confidence. Gusto mag-pray kang Ginoo, kailangan natin kang katiyakan, natin kang boldness, natin kang confidence. Galing mo rin sabihin, breastplate of righteousness. The breastplate of God's approval. Katindihan mo. Nandyan ka. Aprobahan na ka ng Diyos. Because of this righteousness. So, hindi lang yung sinasabi nating faith. Hindi tignan natin yung sinasabi ng Bible about these things. Pero tayong 1 Thessalonians chapter 5, verse 8. Dito, ay pinapaliwanag ni Apostol Pablo anong ibig sabihin, paano talatang ito. Ngunit palibhasa yung mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya. See? Nung nanay posisyon mo, yalakad mo eh. Sabi mo, Kristiyano ka, hindi lumakad ka bilang Kristiyano. Yan ang ibig sabihin, yung posisyon mo, ilakad mo eh. Sabi ko nga kanina, imputed, then imparted. Ano ba posisyon mo? Righteousness. So, magpakatino ka. Being alert ka. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig. Ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. So, pag sinabing righteousness, sumasabay yung salitang faith at salitang love. Sumasabay yun. Faith, love, righteousness, faith, and love. Tinutukoy yan. Basahin natin. In Galatians chapter 5, verse 6. Tingnan natin yung faith, ha? Sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Sinabi tayo ng meaning faith. Alam niyo po yun. Ang pinoproteksyonan ng breastplate of righteousness is the heart. Pekabanten mo, kailakad kang kasalpantayanan, in puso. Kasi ito kining issue. Okay, tingnan natin ang Proverbs chapter 4, verse 23.
Yung puso, supreme yung kasalbantayanan. Importante siya. Sabagat itong sentro ng buhay natin. Tingnan nyo ha, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Sabagat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Yung pumapasok, yung lumalabas, sa puso yan. Now, iyan pinoprotection na ni baluti, in heart. So, in heart, it's supposed to be, dapat talaga bantay niya. Ano ba bantayan? Ano ba iniisip mo? Kung ang iniisip mo hindi umaayon sa Diyos, itakwil mo. Bakit? Ala kang protection ka dito. It's supposed to be, ang puso ay umaayon sa Panginoon. Di ba sabi ng Bible, ang mga tao hindi ginagalang ako ng kanilang mga labi. Pero ang kanilang puso ay napakalayo sa akin. Yan ang sabi ng Bible. Dahil niya ibig sabihin na yan, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sabagat mula rito'y dumadaloy ang bukal ng buhay. Guard your heart. Siyempre, kasama yan kaning mind. Yung kakatamong puso. Supposed to be yung kakatamong puso, tinatay man yan ng salita ng Panginoon. Ang puso natin ay dapat supposed to be ay matuwid na puso, malinis na puso, lumalakad na puso, spiritual na puso, maka-Diyos na puso, maka-Kristyanong puso, makatotohanang puso. Bakit? Eh yun nga ang proteksyon ng sinasabi ng banal na kasulatan. Balikan natin yung Romans chapter 5, verse 6. Sapagat nung tayo mahina pa sa tamang panahon, si Kristo namatay, ba? Di Romans, Galatians. Sorry. Sapagat kay Kristo, Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabulan. Alam pong kwenta ng Diyos, in outside appearance na po ni Diyo. Alang kwenta ng Diyos, in activities. Tandaan niyo po yun eh. Alang kwenta ng Diyos, in performance, tutuli, hindi pagtutuli, ano bang seremonya, walang kabuluhan sa Diyos yan. Kung ang pag-ibig ay hindi mo tumutulak, ang pananampalataya ay walang bunga ng pag-ibig. Baka nanong abalo, in faith mo, genuine nyo. Balo yun, bakit? Nung nanong luluguran mo. Okay, pag sinabing faith, ibig sabihin nun, kaya sabi niya dyan na yun, kundi ang pananampalataya na, pakitaas ka, pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig. O yan yung breastplate. Faith, ampong, love. Magtagumpay ka po ang ating kang faith. Pero magtagumpay ka naman pag nabubuhay ka sa pag-ibig. Hindi ba ang Kristiyano ay supposed to be ang bunga ng Espiritu pag-ibig? Ang Kristiyano supposed to be ay isang taong mainit. Mainit sa pananampalataya, mainit sa Panginoon, mainit sa panalangin, mainit sa kanyang salita, mainit sa paglilingkod. Kasi iniibig niya ang Diyos sa kanyang buhay. Basta kay minsan kay Song of Solomon and Mark King, chapter 8, verse 6. Makaya restuin yung talatang ini. No? Isipan niya.
Igilagay mo ako. Pinakatatak sa iyong puso. Pinakatatak sa iyong bisig. Sapagkat ang pag-ibig ay kasing lakas. Tulad ng kamatayan. Ang panibugo ay kasing bagsik tulad ng libingan. Ang mga liyab niyon ay parang mga liyab ng apoy. Sabi ko, yun mo yung kukuha ng pagyan. Sabi na kaya, love is as strong as death. Yun po ang kamatayan, hindi na niya, pigil niya. Kaya niyong pigilan yung kamatayan. Sa totoo lang. Hindi, di ba? Diyan inarintulan ng Bible ang pag-ibig. Na bakit ko dito ba't ko sinasabi dito ang pag-ibig? Sapagkat sa pag-ibig, yan ang nagdudulot sa iyo ng tagumpay sa buhay. Sabi nga ng Bible, ang pag-ibig ang siyang nagtatakip sa lahat ng uri ng kasalanan. 1 Peter chapter 4, verse 8. Minsan, kita din dyan, MacArthur. Baka nano ko po nga balo na kung Kristiyano, ara kaya. Yan ang malaki. Alin naman ni Dr. MacArthur, veterano yan kayong makanya nene po. Kami, may nene po ito. Siyempre, pagdating sa mga ganong conference, ang daming tanong, sabi niya, paano ko malalaman na ako ay isang ligtas talaga? Nakulto rin man ng paladaya. Isa sa sinabi ni Dr. John MacArthur ito, ano ba ang iyong iniibig? Yan lang. Kung nasaan ang iyong puso, doon ang iyong kayamanan. Nanay luluguran mo. Yung Diyos ay nyato. Ano iniibig mo? Spiritual o puro material? Ano iniibig mo sa buhay? Iniibig mo ba mga totoo? Ang mga bagay, ang dakila. Dilanda. May mga pagsalita, hindi mangutang yan. Siguro, may liwanagan niya rin. Pero ba naman, tsinyak yan naman yung sarili ko eh. Nanong lugar ko, ministry. Ano ba yung iniibig ko sa buhay? Panginoon ba? Ang mga pangako ba ng Diyos? Ang sinali ba ng Panginoon? Ano ba iniibig mo sa buhay? Higit sa lahat. Kaya kung ginamit ito, abalo may hingtutong faith is to intulak na dugod. Faith without works is what? In faith kayo ni, abaluti sa biyahe ng Bible, is an active faith. Aktibo yung faith. Eya head faith, eya theological faith. Faith siyang ating sigasig. Faith siyang aktibo. Ano ka rin aktibo? Kaya lakad na kayang Diyos. Kaya kayo mga anak ko eh. Bubasa niyo yung Bible yun. Andun doon. Mo mechanical. Binabasa niyo yung Bible niyo, pinakikinggan niyo kung nagsasalita sa inyo ang Panginoon. Do you pray? Do you pray? Do you spend time in prayer? Do you? Mangutang ko mo kaya kayo. Sabihan na ng Bible, ako makapag-kadwat ka na ng Jesus Christ, agyan may pumoras. Hindi mo mag-pray ka ng matong oras. You seek God's face. Eh, sinabi namin kayo, datang sana kayong biya ko, alam mo lima yung Diyos. Hanggat marilyari kayong Kristiyano ito, marketing power. Kailangan tayong pahintunan ng ginuting kikatampi. Ang Diyos, iyang mantabi ng ano man yung situation. Kung tayo, maging idol tayo ng problema tao. Problema ang hindi may kasi pahintunan ng ginuting biya mo. That's the point. So pag sinabing pag-ibig, is as strong as death, isang pag-ibig, sabi ko kaya kayo nandin, in faith can Bible, passive. Bali yung passive mo rin sabihan, may mga napapansin, may kalating bagay, in faith can Bible, aktibo yun.
Paano mangyari sa akin yan? May sabihan mo lang kasulatan. King kinatamang biya. O hindi pining righteousness. Abaluti, king kinatamang biya. Ito yung nagpuprotekta sa atin sa buhay. Siguro magtatapos ako dito. Defining Paul in love kay 1 Corinthians chapter 13. Di ba? Ito, uuwi lahat dito. Ito yung ating breastplate. Tingnan nyo yung 1 Corinthians chapter 13. Simulan natin dito sa verse 4. Ang pag-ibig ay, what? Peace. Peace. Bago na kalabag peace na nakapatira, makapwisit lang. Alit, real talk tamo. Ba't ko, bali betis, parang dagol pag-ayin kaya ka rin, nakataray mo. Pag-peace by ministry, alam mo nga rin kapatiran, baka busit na rin mangot ang rin yung Bible. Tingnan tuturo ka rin, bubuli dyan, bubuli dito, tuturo, luwag-luwag ka na. Kapilang namin 40 taong rin niya, ako yung nakakasama kayong church. O ayan yung pasbol, lumal na kayo. Kasi nangyayaman ko for the sake of edification. Nangyasusulukan niya. Namaragol yan tayo yung tuturo niya. 6-footer yan. Ay may kapal-kapalwak niya. Sa aling dati nga ito, maging malupa. Pag-teaser nila rin yung mangutang na, andat mangutang lang, gulo. Andat mangutang lang, lalakas na yung miyembro. Nanta, pataasan lang mo tayo ng ihi dito. Sabi ko kaya kayo, nung i-indoctrine na kayo, ayan o, kumalas na yung pasbuhan, makagulo-gulo kayo eh. Yan yung panahon nito, malapit ang namatay, kaya kapatapatan. Ngayon sabihin kaya kayo, kailangan tayo ang pag-ibig. Matiis ka. Pagtiisan kay brother, pagtiisan kay. Yes! Yung spiritual nagtiis mo talaga. Pero magobra ka mo, tangay, mag-attend ka. Ating kang pamilya, ating kang pakanan. Tiisan yung fellowship, tiisan yan. Praise God, kaya prayer meeting ni ka rin, kaya tayong Betis. Sometimes, mamabot kami 50. Dakal-dakal. Pero akakit ko rin, literal niyo kaya tinig, ay, pilang kayo mo. At amo ko pangalang itsura. Alam, kakwenta-kwenta rin picture. Picture kayo picture, wala naman power. Sana kayo na. Sana kayo. Kasi pila niya, in prayer meeting, masakit yung tagulan. Tiis talaga yan eh. Tiis yan. Hanapin nitang mga ngaral, bininanin pamagat yung prayer meeting, lifeless prayer meeting. O baka na nung matibing prayer meeting, reng magat yan, lala naman diyan. Kayo mga, please. So, kailangan teasing ka na? Yes, siyempre, spiritual yan eh. Nung kaluguran mo yung church, you will support the church. You will love the church. Diba? Church na Jesus Christ in it. So, pag-ibig, kailangan yan. Ang pag-ibig ay madisip at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o habog. Pakita sa Mark. Hindi magaspang ang kilos. Hindi ito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Hallelujah. Pinapasan nito ang lahat ng bagay. Pinaniwalaan ng lahat ng bagay, inaasahan ng lahat ng bagay, tinitiis
ang lahat ng bagay. At ang pag-ibig ay walang katapusan. Hallelujah. O yan yung breastplate. Ayan yung breastplate. Ayan ang baluti. Pananampalataya na nagagaling sa pag-ibig. You see, in faith, appeal. Pag sinabi mo meron kang faith, talagang may pag-ibig ka, mainit ka. May tulak yan. Aktibo yan. Kung kaluguran kayong Diyos, kaya may sa prayer ko. Agyan na nung gawad, loob kayong kwarto ko, pagsabihin kayong Diyos sa inyo, worship kayong Ginoo, kayong kakundi. Tungkulin ko ito. Tungkulin ko, ibuklat kayong Bible ko, to read the Bible every day. Masakit? Yes! But I love God. Bakit? Buri ko atang maging aluna ko mo, ating pagsisyan. Iting buri ko atang makabiyar na yung oras ko, malapit na akong mati, putangay, ati ko pang iigiwal, ali, it's supposed to be, lagi yung gaganakan, hindi kayong biya, hindi kayong bedred, hindi kayong kamatayan. Imbuing in eternity. Kabang ating kayong tayo, mananing Bible. Love God with all your heart. Love the church. Love the fellowship. Tama yung ginagawa nyo. Nag-aaten, nandito tayo. Pag-fellowship, pero higit sa lahat, mahalin natin ng Diyos. May pagtitiis. Kaya nga, ang pananampalataya, lamang natuto, ay ang pananampalataya ang gumagalaw sa pag-ibig. Spiritual proxies is dead. Ngayon yung oras sa hindi, nung ating kong breastplate, alam kasalanan na pwede kong isimpan kay Miyako. Lako ko nga niya, kay isip, kay labi, kay puso, kumangad ko kay Ginoo. Yung konsensya ko, agyang na, ako asumbat ni Diyaw, agyang kay isip. Why? May righteousness ko. Yan ang katwiran ko. Yan ang sa puso ko. Kaya nga, ang protection and the righteousness is the heart. Bantayan mo ang iyong puso sapagkat dito lang gagaling ang bukal ng buhay. Importante po yung isipan mo? Oh yes. Kaya Diyos. O tayo sumukan lumakad kay Diyos na may nakatulog yung mga niya. Lumakad ka kayong Ginoo, kayong gano'n yung kayong time, kayong worship, kayong personal, kayong lakad kayong Ginoo. Saup-saup tamo. Lahat tayo, sinasabi ng banal na kasulatan, nakasindorong ka at nakabaluti ka at may protection ka. God willing, pupunta tayo sa susunod siguro, then na masapatos. At ang kahit ang shield of faith. Yung balong pa yung matindi kayo helmet eh. Kasi ito may bultong kaulan. Let's pray. Thank you po, Lord. Hindi mo kami iniwang hubad sa mundong ito. Kinumpleto mo ang baluti na dapat namin isuot sa buhay namin. Totoong gera ito, Panginoon. Hindi ito imaginary. Totoong laban ito. Mga personalidad na walang katawan. Kita namin araw-araw ang aming pagkikipaglaban. Lord, search our heart. Ito na yung pagkakataon na dapat kami maging personal. Hindi yung puso ng iba, kundi ang aming mga sariling puso. Search our hearts. Pagdali mo kami sa dang walang hanggan. Paalala mo sa amin, kami tinawag mo para maging sundalo. At ipaalala mo rin sa amin, hindi kami gumagalaw para sa aming sariling tagumpay, hindi mula sa tagumpay ni Kristo. Ilalakad namin ang bandila ng ginawa ng Panginoon Jesucristo. Salamat, Ama. Ang katuwiran ito'y hindi namin katuwiran, kundi iyong mismong katuwiran. Kaya naman, hindi makakapasok, makakapanay ang kaaway sa katuwiran ito dahil ito'y galing sa inyo. Hayaan mo sa posisyong ito, lumakad naman kami sa pananampalatayang ito na mayroong pag-ibig. Mainit na pag-ibig.
tulak ng aming pananampalataya. Tulungan mo po kami sa tuwi-tuwi na. Ang sarap lumago sa inyo, ang sarap mamulat, ang sarap lumaya, ang sarap makilala ka sa buhay. Opo, Panginoon, hindi po madali. Hindi po madali. Subalit, greater is you that is in us than he that is in the world. Tulungan mo kayong maniwala doon at i-exercise namin ang faith na ito. Katulad ng ginawa mo kay Pedro, idinalain mo ang kanyang pananampalataya. Panginoon, gawin mo ito sa amin. Upang ang aming pananampalataya ay tumayo. Maging sa gitna ng maraming palaso ng kaaway. Cleanse our mind. Linisin mo rin ang aming mga puso. At tulungan mo kaming lumakad na kasama ka. Lord, please, help us. Maraming pong salamat sa inyo, aming Ama, na posible pala ang mamuhay ng may katagumpayan sa ngalan ni Kristo. Lagi na sana namin ma-enjoy ang aming buhay pananampalataya. Mabuhay sa pananampalataya at mabuhay sa pag-ibig. Yes, Lord. In Jesus' name. Amen. Pwede ba nating awitin yung solid rock? Yan ba